What's up, Wasabi Cats, at welcome back to another episode of Wasabi Cats Unbox. And as promised, sabi ko mag-unbox tayo ng medyo malaki. Hindi nga lang ito master grade, pero my goodness, the Penelope is talaga isa sa pinakamalaking high grade kits na nilabas ni Bandai, no? Kasi talagang super laki ng mobile unit or ng gunpla unit na to. Makikita natin mamaya, no, hindi ko pa nabubuksan to. Sabay-sabay nating tingnan ating unbox. At gusto ko muna magpasalamat sa ating number 1 client, Mr. Marvin Ryan Chua, for letting us unbox this kit. Alam, medyo matagal ang actually itong kit na to sa akin. At hindi ko pa siya na-unbox. Ngayon pa lang siya unbox. After nito, siguro, i-build na rin natin siya. Primer na lang muna para maisama na natin. Kung hindi pa nakapunta sa shop natin sa Wasabi Toys sa Green Hills, kindly do so. Nandun yung kapartner nito ng CC Gundam. May ginawa ko na siya yung diorama. Ayan, nilagay ko yung picture dyan mamaya sa video. At if you're interested in buying a kit like this one, available to sa ating website sa www.wasabitoys.com, and you could also order online sa Wasabi Toys sa Shopee page natin. Tara, ano pang hinintay ko? Let's unbox. Pero bago natin unbox, hindi ko na pala ginagawa yun. Tingnan muna natin yung kanyang box art. Siyempre, napaka stick over water siya. Yan, kung hindi nyo pa napapanood yung Mobile Suit Gundam Hathaway's Flash, napakaganda nun. Ang setting siya sa Davao, sa Philippines. Yan, napaka ganda. At nandun si Jollibee. Pakita si Jollibee doon. Tara, unbox na natin. Kailan ba nirelease to? Nirelease to ng 2019 siya nirelease. At sa baba ng box is yung finished assembled kit, no? Napaka bulky talaga ito ni Penelope, sobra. Actually, hindi ko maalala kung sino yung pilot nito. Sa Hathaway sa kabila, pero ito hindi ko maalala kung sino. So ayan siya, para siyang Pegasus. Ayan, Pegasus nga ba? Ano nga ba yun? Swan? Para siyang Swan pala, hindi siya Pegasus. Kabayo pala yun. Para siyang napakalaking swan. Yan, yung itsura niya. Pero pwede siyang tanggalin din, para ganyan lang. Ito naman sa kanan, pag Odysseus Gundam. Pwede pala siyang ganyan lang. Ang tawag sa kanya, Odysseus Gundam. Alam ko walang nilabas na separate kit na ganito eh. Talagang buo siya. Kasama yung kanyang mga armaments para maging... hindi ko na alam kung mobile armor ba yung tawag sa kanya. Sa gilid ng box is pareho lang sa kung ano yung nasa front ng box. Yan. Sobrang laki ng box niya. Hindi na kasi sa camera. Mahirapan tayo mag-unbox ng perfect green ito. Ganun din sa kaliwa, pareho lang talaga kung yung nasa front. Sa top naman ng box is makikita natin yung kung kailan nirelease yung Gundam Hathaway, yung anime na grabe, 2020 pa pala yun. Ganun kabilis pa na. It's 2023 na, my god. So ito yung iba pang parts niya, yung kanyang thrusters. Yan, kakaiba. Diba? Napakalaki. Yan siya pag nabuo. Sarap gawin ng diorama to. No? Gagawa pa ako isa pang diorama na pang water. Tara, medyo excited na ako i-unbox to para makita yung loob. Let's tuloy. Tara, let's unbox. At nasa yung cutter natin for tools and accessories. Meron tayo niyan sa wasabitoys.com. Visit yung website natin. Again, you could also send us a PM sa Facebook page natin, sa Wasabi Cats and Wasabi Toys. Ngayon ko lang ma-unbox to sa sobrang tagal na. Ang dami ko ng backlog. Buti na lang, napaka-patient ng ating client, Sir Marvin. Sorry sa tagal na aking mga ginagawa. Alright! Hindi na natin. Medyo madami. Malaki-laki itong box ni Penelope. Hanapin muna natin yung kanya. Grabe yung mga armor pieces nito. Sang katutak. Natin natin kanyang manual na medyo makapal. Uy, ng pages to kapal. Yan. So, classic design yung kit for Universal Century na mobile kits o na Gundam. So, 1:144 to, pero napalaki. Release date is 2019. So, ito yung mga information about sa yan. Information about kay Penelope, yung kanyang weight. Wala akong makumparahan kung kanina eh.
Ayun siya si Swan. Okay, so medyo blurred yung ating ano. So sobrang kapal ng manual, ni stapler na siya. Ilan ba yung runners nito? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 runners ang total ni Penelope Gundam at meron siyang kasamang isang foil stickers. Alright, so quick walk lang sa manual natin. Okay, so ito na pala siya, no? Penelope Gundam. So may display base, tingnan natin. May kasama siguro itong display base kasi parang medyo off siya, no? Pag walang kasama nito. Sana meron. And weapons, yan. Dalawang weapons yung nakasama. Walang pangalan eh. And flight form, kung paano siya i-arrange para maging flight form. And Odysseus Gundam. Ayan si Odysseus Gundam. Kung gusto ito lang. Tapos yung flight unit na hindi siya kasama. Yata. Baka pwede nyo assemble na hindi siya kasama. So, pinakauna is yung kanyang body. Yan. Assembling the Penelope Gundam. Yung body muna, syempre. Ito siya. Hindi natin isa-isayin yan. Alam mo naman na yan. So, hindi ganun kadami yung parts niya. No? Malaki lang kasi talaga siya. Makikita natin ito yung head. Yan yung head. Yun, no? Ang laki ng ulo nito, ah. And arms. Yan po yung kanyang arms. Dalawang set ang bubuin nyo na sabay. Times 2 yan. Mga cosmetics lang. Mga isa. Shield niya. Shield. Or naina sa left side na kanyang kamay. And right arm. Yan may right arm. Kabilaan niya ito. Left and right. Meron talaga siyang parang shield sa kamay. So ito na siya pag nabuo nyo. So that's it. Yan na. Tapos yung feet naman. Yan. Napaka straightforward naman lahat ng manual ni Bandai. No? Madali na talaga sundan. So yung feet. So natin yung maximum. Yan. Para kita nyo lahat. Alright. Tapos baba. Ito sa feet pa rin. Backpack. Ito natin sa likod niya. Tama. Sa waist. Yung kanyang back skirt. Side skirt. Yan. Parang kotse lang. Pag nabuo niya si Odysseus Gundam na pala to. Yan. Pag natapos yun sa part na yan. Tapos ito naman yung kanyang armor. Yung parts ni Penelope. Penelope Gundam. Talagang super bulky talaga itong kit na to. Ito na siya. Sa legs. Puro sa legs lang. Ito, Diyos ko po. Dami. Kaya make sure na malaki yung space nyo pag i-display nyo to kasi medyo bulky talaga siya. Yan. Ang dami ko pa napilang gagawin na matapos ko itong isa. Matapos ko si Mark II Titan. Yan. Before the year ends, mapag-PG naman sana tayo. Oh my god. Napaka-jumbo. It's so huge. Lot of parts talaga na sobrang laki para kay Penelope, no? Oh my goodness. Look at that. Ubos ang cabinet space nyo dito. And yun ang hinihintay natin. Colored pages para sa inyo, mga lodi. Ayan siya pag nabuo. Ayun. Ito yung likod na forma. Parang wala nag-entry nito sa GBWC. Ay, nga pala, GBWC. Visit kayo sa Robinson's Magnolia. Yan, ito siya. CGI. And ito yung lineup ng UC. Si Nu, si Unicorn, si Narrative, at Penelope, at si F91. Ayun. Meron timeline. 0093 si Nu. 0096. 97. Penelope 105. Ano nangyari sa Psycho Frame? Bakit nawala na sa mga bagong release? O F91, nasa yung Psycho Frame. Where? Bakit pala, Hindi ko naisip yan. Next is continuation sa backpack. Pinakang ulo niyan. Hindi ko alam paano siya nag-work. Bakit siya napakalaki. Ano bang silbi ng mga yan, pag gumagalaw to si Penelope? Armor lang ba siya? Supply? Sobrang bulky kasi hindi ko makita yung engineering purposes. Yan. Uy!
Mayroon siyang kasamang stand. Buti na lang kasi it's so huge. Weapon naman niya, sa pag-akakaalala ko, no, mas maganda tong weapon niya to kaysa kay C. Kung i-compare ko, no, parang mas high-tech siya tingnan. So, ayun, beam saber nasa balikat at meron siyang kasamang stand. Yan, free yung kanyang stand. Kasi hindi talaga pwedeng wala siyang stand kasi siya makakapag-flight mode. Yan, flight form. And kung paano siya gawing flight form, may instructions din dyan, syempre. Hindi basta-basta na if-flight mode, dapat sundin nyo talaga. Itong ganda nyo pag nakaganito. Yan. Sana pwede siyang i-display, no, nang walang Gundam nang hindi nakakabit si Odysseus. Pero mukhang kailangan kasi walang kakapitan yung mga armor pieces niya. So that's it. Pag ilalagay siya dito, yung parang napakalaking shoulder niya, hindi ko talaga makita yung purpose ng paki-explain nga, paki-comment nga may purpose yan. So ito siya pagtatanggalin. Yan. Yun, iangat. Uy, ito dadagdag pala siya dito. Additional na pala height, kaya pala sobrang tangkad pala nito. Tapos ano kaya to? Pag gagawin nyo siyang Odysseus Gundam na, ito yung gagawin yung form. So tatanggalin nyo itong mga armor pieces na to. Kung tapos ayaw nyo yung Penelope mode, yan. And ano to? Yun, pwede siyang i-display na flight unit lang, which is napakaganda. You know? If ako tatanungin kasi gusto ko magkahiwalay, ako nakalagay. Sobrang bulky kasi. So, yun, no? Walang forma nito, so nakapatong sa kanya si Odysseus. Alright, so ito na siya. Yung flight, kasama dito sa Penelope. Hindi lang to flight mode. Ano siya sa loob, kasi may paa. Kaya nakatayo siya. Rear view. Ito, ang ganda talaga nitong part na to. Astig, oh. Yun, no, si Odysseus. Tapos nandito sa gilid niya yung armor ng forma. Nice. So, color guide, yan. Kung gusto yung pinturahan. Medyo madami. Order lang kayo sa Shopee, sa Arcom or the Zerk. Yan. Support local tayo. Yan. Kung ayaw nyo mag-mix, mag-mekos-mekos, Arcom at Zerk. Dalawa lang naman yung brand natin na kilala ko. Ano ko, may isa pa, I forgot the brand. So, tara, check naman natin yung mga runners. So, sa mga runners, isa lang masasabi ko, umuulan ng puti. Napakaputi nitong kit na to. Ang daming white parts. At, tingnan natin. Yan. Amoy runners. Walang amoy, nice, pero, tingnan natin yung detalye siyempre. Yun ang purpose pagbukas natin ng runners. Ng plastic. So, marami siyang panel line. Marami kayong iba panel line. Naku, ang sarap nitong appreciate. Sobrang dami. Ubus ang puti nyo. Speaking, isang bote na lang yung puti natin. Yung puti niya is puting-puti. Yun ang masasabi ko. Para siyang titanium white. Na, basta sobrang puti niya. Hindi siya yung parang off-white or what. Talagang super white siya. Detail-wise, marami siyang linya. Sobrang dami niyang kanyang lines. Sakto to sa mga mahilig mag-panel lines. Pareho lang ba to? Okay, dalawa pala yung runner na. Runner C. Pareho lang to. So, ito yung sa kamay. Medyo malaki pa. Kasi laki ng master grade kasi ito And alam ko mas malaki pa siya kesa sa wing series na kits. Ito, laki. Oh my god, yung armor. My goodness gracious. Ayan natin. Pakita natin sa inyo syempre. Ayun o. Again, kung gusto nyo itong kit na to, available to sa website natin sa www.wasabitoys.com. At I would like to thank Sir Marvin Chua for letting us unbox this kit. So, ang laki. Medyo makapal siya. Ang laki niya kasi laki ng kamay ko. My god. Diyos ko pa, paano kaya to? Libre shade. Ang laki masyado. My god. And ito yung internal parts niya. Yung other side ng armor naman niya. German gray. It's German gray. At yung part ng runner nandito rin kasama. Kung gusto nyo to, color separate, pwede rin. Yan. Mas napapabilis actually yung build natin ngayon. Dahil tayo ay medyo malawag yung schedule natin. Yan. Next is, tabi muna natin to.
itong runner na to. Internal pieces or internal parts ni Odysseus Gundam. Tama ba pagka-pronounce ko? Odysseus. Yan. So, German grade din siya. Not that much na detalye. Since nasa loob ng matot, hindi nyo makikita. This is just the internal parts niya. Next is more white armor pieces ni Penelope. Ang dami. Ang dami ng armor, no? Oh my god, ang laki talaga. Kaya sulit na sulit tong Gundam na to eh. Ito yung kanyang parang shell sa gilid. No? Oh, hollow parts. Pero yung ba't gusto itong tinutok-tok? Kasi yung kapal nga. Yan. Ito, Diyos ko. Gano'ng kalaki yan, no? Kasi lapad din ang kamay ko. Ganun siya kalaki. Ito yung hobby knife natin. Para makumpara nyo yung size. Itong isa naman, ganun din. Ito yung weapon niya. Nako, isang ano lang pala to. 2 peraso lang pala. Nanahati. Okay. Moving. Mabukas naman tayo ng ibang kulay. Itong red. Yan. Visual red. The usual red. The usual red na kulay ni Gundam. Ng Gundam, I mean. Ito yung armor na paa. Pag naka Penelope mode, medyo malaki oh. Yan, tuk-tuk. Detail, yes, ma-detail siya kahit pa paano. Yan, ito yung red niya. Kung ano yung red sa video, yun din yung red sa actual. And meron siyang color blue. Yung kulay ng blue niya is parang Titan blue. Yan. Titan blue siya. Kung Mark II na Titan na medyo light. So, parang navy blue. Yun na lang. Parang navy blue yung kulay niya. Ito yung sa armor niya, sa kamay dito. And meron siyang kasamang foil sticker. So, sobrang laki ng kit. Ito lang yung foil sticker na kasama niya. O, diba? Hanip. Ito yung kasama ng foil sticker. So, sobrang laki ng kit. Not that we're gonna use that. Hindi ko alam kung may maibabago ba siya. Siguro sa mga barrel, doon mo siya mapapakinabangan. And, oy! Tingnan natin tong yellow parts na to. Yan. Ito yung sa mga thrusters eh. Ito na yung nasa thrusters ni Penelope. Ayan. Lemon yellow ang kanyang kulay. Yung Tamiya lemon yellow if you're familiar with that color. At ang laki niya. Ito naman. Gusto ko naman itong parts na ito. Sobrang laki. Okay. And detalye hindi masyado kasi ano naman to, anong tawag dito? Ito yung parang parts ng thrusters niya sa loob. Kaya hindi ganun kadami yung detail niya. Pero ang ganda dito. Diba? Nice. And another gray part na naman tayo. Internal. Ito yung sa likod ng armor niya. Laki talaga. It's kinda pointy. Ito ang ganda dito. Uy, laki yung boss. Forma, ang galing. Zoom na natin. Ayan. Hindi mo makikita ito pag nasa loob, pero ang ganyang forma. Siyempre, hollow yan. Ayan siya sa likod. Okay, para siyang ano ni Batman eh. Cape. Next is more white parts. So, ito yung head. Ito yung pinaka-head niya. Tingnan natin. Yan na head. Wow, okay. Kasi laki talaga ng massy grade yung ulo nito, no? Sobrang lapad din kasi niya. So, ayan siya. Ito ba yung harapan niya? Ito yata. Not sure kung ano yung harapan. Ito. Yan. Pag ganyan ang kanyang head. Left, right. And yung kanyang mask, which is this one. Yung kakaiba. Kakaiba. Focus ka natin natin. Yun. Diba? And isa kanyang yan, isa kanyang kamay, sa armor na kanyang kamay. At meron siya kasama nito. Yun, sa kanyang legs yata ito, if I'm not mistaken. Yun. Next is another armor parts para kay ito na yung ulo yung swan na hindi ko talaga alam kung anong purpose. Bakit ganun yung pagkakadesign? It's kinda weird if you ask me kung bakit ganun. Hindi siya jet
yung dating, para siyang swan. Yung sa ilalim. Sa top. Mas makapal pa to. Puro pitik eh, no? Okay, tara, ano pa bang ibang parts nito? Oops, 2013. Oh, 2013 din. Kanyang beam effects. Ayan, 2013. Parts for the stand. Ayan. And ito yung ibang parts ng kanyang ng kanyang head. Oh, di ba? Ito para saan to? Ito naman yung sa legs ata to. I'm not sure. Ito nasa shoulder din. Kapal talaga. At syempre yung stand. Yan, may kasama siyang stand para naman hindi kayo mahirapan i-display si Penelope. Ganda. Saan pa ba? Next is okay. May blue din siya. Yung blue niya is ganun din, parang RG or Titan blue. Yan pala. Nasanay kasi ako sa RG Titan blue dahil sa Zerk yung ginagamit natin. Ito yung kanyang chest. Yan. Ano natin? Zoom in natin. Dito, marami siyang pwedeng ipanelan. Yan. Bubuksan kaya yan. Saan yun? So, ito yung sa kanyang body. Sa body yan. Tapos this is for the backpack, I think. Backpack yata yan. Yun. And white pieces ulit. Saan pa nakita to kanina? Parang second to eh. Sa runner A din. Ano? Ito! Nakita ko na. So ito siya. So yun siya dito. So dalawang piraso siya. Left and right legs. Kaya dalawa siya. Yun. So that's it. Napakala. May kasama siyang transparent part. Siguro sa sa kanyang mata. Dun sa part ni Swan Dive. This is runner D2 2019. So 2019 din siya ginawa. Hindi siya recycled syempre. And balikan natin yung manual. So ayun guys, this is available sa website natin sa www.wasabitoys.com. And also you could order online sa ating Shopee page, or you could send us a PM sa Facebook page natin sa Wasabi Cats or Wasabi Toys. Isa lang po ang nag-handle yan. Kung si Sir Pastic Alvins, balikan natin yung color guide. Yan. Yung may pink oh. And red. Yan. Kung di kayo tinatamad kayong magtimpla, Zerk and Arcom, yan. Order kayo sa Shopee page. Shopee page nila. May mga sarili silang Shopee page at distributor sa Metro Manila at kung saan man kayo sa Pilipinas. Once again, this is Day, and thank you so much for watching. At for our next unboxing video, let's see kung ano yung unbox natin. But for now, tingnan muna natin kung mabuo natin si Penelope Gundam. See you soon guys. Take care and Zig Zion!